Gandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko po ngayon ay nagcha-charge po ako ng battery at i-check ko rin po yung tubig po ng battery kung okay rin na ang kondisyon niya. So nung paanda rin po kanina ay unang start po ay umandar. At nung pangalawa po ay hindi na mapandar, hirap na hirap po siya. So nag-discharge na po yung battery dahil sa tagal po ng pagtambay. Hindi po siya nagagamit. So ito po kinakargahan ko na po. Ayan. So liban po sa pag-charge natin, so checkin ko na rin po yung kondisyon po ng tubig. So ayan po, nasa lower portion po halos ng red color. So nag-charge na po siya. Kanina po masyado pong medyo nakabaon tong indicator na to, itong red na to. Ganon din po to. Basta tandaan po natin itong red po na to, pag nakabaon po yan, ibig sabihin na mahina po yung charge ng battery, kailangan po siyang i-charge. Pero depende rin po sa sitwasyon kung nagbukod tangi po siyang nakabaon, pagkatapos yung iba po ay umabot po ng white, ibig sabihin po may problema na po yung nag-iisang red po na nakabaon yung indicator. So ito po halos pare-pareho sila. Ayan, pantay-pantay po yung nila indicator. So ibig sabihin po wala pong naging problema kundi nag-discharge lang po siya. Kailangan lang po siya ng i-charge ng maayos. Kung natatandaan nyo po yung mga nagdaang video po ng pag-check po ng battery ng nag-hydrometer test po ko ay mayroon pong dalawang nakabaon po yung red na yan. So ito po magkaiba naman po, pare-parehas po silang nasa halos na low gitna ng red indicator na ng hydrometer tester. So ibig sabihin po naglubat lang talaga yung battery. Chichikin naman po natin yung tubig niya. So mababa po yung level niya. So kailangan din po siyang top upan. Nakasalalay din po yung load current po ng battery sa tubig ng battery. Kasi pag mababa po yung tubig, so mababa rin po yung nai-store niyang kuryente dito or nakikreate.
nakakababa rin po ng load current ng battery kapag mababa po yung tubig ng battery. So kailangan po natin dagdagan. Kumbaga sa 100% po na load current ng battery na to, dahil mababa na po yung mga tubig, kung pagbabasihan po natin ay halos sa 10% po ang walang load current ng battery na to. So kung sa 100% po, pali 90% na lang po. So kapag natambay po itong battery na to, itong sasakyan na to, so madali po siyang malubat kasi yung load current po ng battery na to ay nabawasan dahil po sa tubig po ng battery ay kulang na po siya. So kailangan po natin dagdagan to. So kung mayroon pong ganong klaseng sitwasyon, napapansin nyo, huwag nyo na pong i-recondition. So bili na lang po kayo ng bago para hindi po masayang. Pero kung nakita nyo po ay flat naman yung battery case, okay po yung plate sa loob pag tinanggal po yung tubig, at yung tubig po ay papalitan po natin ng bago ng battery solution. So ito po nakita ko po ay pantay-pantay po yung indicator ng hydrometer tester. Ibig sabihin po ay kulang lang po sa pagcha-charge ng battery. Kasi yung mga nagdaan po ay kapag nagtitest po ako ng battery cell ay mayroon pong mga nakabaon, hindi po pare-parehas ang reading ng hydrometer tester. So ibig sabihin po mayroon pong problema. So ito po wala po siya. So ayan po, kumakarga na po siya. Halos bumaba na po yung reading niya. Kanina po ay 5 po ang reading nito, or 6. Pwede naman po natin taasan. Ayan. Kailang mapipirsa naman po. So unti-unti lang po natin na i-charge yung battery, yung hindi naman siya pirsado. So yung mga ganito po madali pong mag-charge yung battery pero pirsado po siya. So ilalagay lang po natin sa mababa. So kahit iwan-iwanan po natin to, pwede po. Walang kumikisap, so mahina po yung pasok ng kuryente, masyadong mababa po. So kanina po ay medyo mababa po yung reading niya to. Halos wala pong pumapasok. So isisit po natin siya ng dapat mayroon pong pumapasok sa battery. Katulad po nito, wala pong pumapasok niyan, hindi po nagcha-charge yung battery niyan. Yan. So ayos lang po yan yung 7.5, 7. Mayroon pong pumapasok sa battery na charge. Ayan. So kapag masyado naman pong mataas, ayan. So
So masyadong malaki rin po ang papasok na kuryente kasi so medyo iinit naman po yung battery. So ilalagay lang po natin sa katamtaman para hindi persado yung battery. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.